Welcome back sa ating channel at sa video nga natin sa ngayon ay atin pong ituturo sa inyo kung paano i-feed yung data from ZipGrade to our item analysis. Dun sa nauna nating video ay nakita natin doon kung paano yung manual na pag-encode ng data sa ating Excel file. Simulan na natin. So una po natin gagawin syempre ay atin pong buksan yung ating Excel file. So katulad ng ginawa natin sa naunang video, ang una po natin gagawin is atin po munang i-reset ito pong ating form by just simply clicking this reset form. Okay, so na-reset na po siya, and one of the most important thing na atin pong gagawin is atin po munang ilalagay yung mga competency codes. Ito yung mga codes ng mga learning competencies na atin pong itinuro for that particular quarter. So halimbawa po ay mayroon na po akong mga competency code. So hypothetical lang po yung mga code na yan. Susunod po natin gagawin is punta po tayo sa ZipGrade website. Login lang po tayo doon. Tapos punta po tayo sa quizzes. And then hanapin po natin yung quizzes na atin pong i-item analysis or quiz na atin pong kukunan ng data. So ito, meron akong ginawa dito na isang class P siguro exam. So i-click ko ito. And then pagkatapos nyan ay pupunta po ako sa quiz statistics yan. Okay, so punta tayo sa Excel. Meron po tayong choices, either Excel or CSV. So itong Excel is upgrade na ng ZipGrade. Dati kasi wala siya, ngayon mayroon na. So punta lang po tayo sa Excel and then custom export wizard. Yan. Tapos po nyan, magkikreate tayo ng panibagong new quiz export format. So meron na po ako dyan for DepEd item analysis format. Yan na po yung aking format na aking ginawa. So tayo bilang gagamit ng item analysis na ipinakita ko sa inyo, kailangan po nating gumawa. So paano po gawin yon? So punta lang po tayo sa create new quiz format at lagyan po natin ng pangalan. Okay, for example, lalagyan ko po ito ng item analysis custom format. Yan. Siyempre, pipiliin po natin yung mga kailangan lang po natin na data dito sa baba. Napakarami pong mga checkboxes dyan, pero pipiliin lang po natin yung atin pong kailangan. At yun yung sasalpak or compatible doon sa atin pong item analysis solution. So, una po nating pipiliin ay syempre yung student first name. Depende po sa inyo kung anong pipiliin nyo, kung last name. Pero kung first name kasi is unique. Pag itong last name, maring mayroong mga magka-apelyido. Pwede rin mayroong magkapareha sa student first name. Pero mas prefer ko ito dahil mas unique yung pangalan ng first name kaysa po sa last name. So, sunod po natin gagawin is i-check din po natin yung earned points. Yan. At pagkatapos po nyan, ang sunod po natin i-check ay yan, student response. I-check din po natin yung primary answer. At i-check din po natin itong points earned. Take note po, iba po yung earned points doon sa taas dito sa record field kaysa po dito sa question field. Okay? Last po natin, hindi po pa last. Meron pa tayong class percentage at last po ay yung discriminant factor. Okay? Take note po. 7 po yung dapat naka-check. Una is yung student first name, earned points, student response, primary answer, points earned, class percentage, and discriminant factor. Pagkatapos po niyan ay in-next lang po natin. Yan. Dito naman sa part na ito ay atin pong i-make sure na tama yung order ng mga fields. Sa ating ginawa, halos tama na rin yon. Meron lang po tayong iibahin.
Ang iibahin lang po natin dito ng pagkakasunod-sunod ay yung discriminant factor po ay atin pong ilalagay sa pinakaunahan. Yan. So pagkatapos po niyan, tapos na po. Wala na po tayong gagawin. Meron kang dalawang choices, save and return or save and export. Gusto ko siyang i-save and then bumalik doon sa list of custom export format. So pipindutin ko yung save and return. Yan. So meron na po tayo. Ito yung ating ginawa, no? Item analysis custom format. So actually itong dalawa na to halos parehas lang dito siya. Okay, so pagkatapos nyan is you have also different choices here. Download CSV or download Excel. Prefer ko yung Excel kasi minsan yung CSV nag-open siya sa notepad. So mahirap kopyahin yon. So unlike dito sa Excel format, at least yung ating solution is in in Excel format. So madali natin siyang makokopya. So click lang po natin itong download Excel. At kung mapapansin nyo, wala po kayong nakitang movement ng download. So kung wala po, punta lang po tayo dito sa application menu and then downloads. Ito na yon. Okay, so ang gagawin nyo lang yan is show in folder or directly open it and then double click. Yon. So meron na po tayong data. So ito yung data na atin pong kailangan. So ang gagawin lang po natin ay atin lang po siyang ika-copy. Take note, ang pag-copy po ay sa naunang estudyante. Huwag na po ninyong sakupin yung header. So kopyahin lang po natin from Ana sa first student pababa. Control Shift arrow down para pumunta siya sa pinakalas na student. That is very useful, especially kung marami po tayong estudyante. And then para po ma-select din or ma-highlight yung pinakadulo, Control Shift arrow right din uli ang pipindutin. And then kopyahin lang po natin, copy. And then take note, wag nyo pong sasakupin yung header nya. So ang susunod nyong gagawin is pupunta po kayo doon sa item analysis natin. Yan. So wala pa ring laman. Wala pa siyang laman kasi wala pa tayong nilalagay na mga score ng bata. So pagkatapos po niyan ay punta po tayo sa encode. Yun, encode. At pag dito na po tayo sa encode, since ang laman ng ating clipboard ay yung ating kinopya kanina, so pindutin lang po natin yung paste from clipboard. Yun. At nandyan na nga yung data na ating kinopya. Okay, 1 to 40 lang tayo. Then, pagkatapos nyan, ay pindutin na po natin yung run item analysis. At yun na nga, data successfully updated and then you are good to go. Okay, so yan na yung ating pong item analysis. Maraming salamat sa panonood at see you next time.